12:00 pa lang nung gabi nagsimula na yung araw namin at talagang inagahan namin dahil gusto naming ma-cover yung simula ng misa. At yun, mula press office naglakad kami hanggang Quirino Grandstand sa Luneta dahil talagang walang masasakyan. Medyo malayo-layo rin yun, so naglakad kami siguro mga mahigit 3 kilometro. At yan, pagdating dun, pumesto muna kami dun sa sinasabi nga nilang pwedeng maging pwesto ng mga media, at pagdating dun sinilip muna namin kung ano yung mga pwede namin mga maging kuha sa mga ganitong klaseng pagkakataon. Makaka-focus ka na agad kung ano yung gusto mong maging kuha, makakapwesto ka at makakatingin ka kung saan magandang pumwesto. Habang tumatagal parami ng parami ang tao, at yan, may mga nagpapapasok na ng mga tao at may mga medic na umiikot para sinisigurado nila na walang mangyayaring mga hindi kanais-nais. At yan, at habang papalapit na yung oras, mga 1:00 nandito kami at mga 3:00 hanggang bago mag 4:00 nagsimula yung traslasyon. At yan na, 3:58 na nagsimula ng hudyat ng pagsisimula nitong traslasyon at nagsimula na nga. At dito pa lang makakakuha ka na ng mga magagandang shots, magandang lighting, magandang reaksyon ng mga tao sa simula pa lang. At yan, at sinubukan nga nitong mga tao na buwagin yung barikada para makapasok sila doon sa hulihang bahagi nitong buong Nazareno. Matapos namin makapitik sa bandang Quirino Grandstand, nag-advance na kami dito papunta sa Ayala Bridge na kung saan ina-expect nga nadadaan itong poon. Pagdating namin doon, wala pa masyadong tao, may barkada pa ng pulis kaya pinilit muna naming makaidlip ng konti kasama yung mga ibang mga deboto. Noong mga panahon na to, wala pa talaga mga tao dito, pero nung malapit na dumating ang poon, pinilit ng mga deboto na sirain ng barkada para lang makapasok at makalapit sa poon. Nung makalipas ang ilang oras, nakita na namin yung dami ng banner na nagsisignal na ito'y malapit na sa Quirino Grandstand. Nung malapit-lapit na may kita na talagang yung kapal ng tao at yung mga deboto na gusto makalapit sa poon para lang makahawak doon sa salamin. May kita nga na grabe ang kapal ng tao dito sa Ayala Bridge. May kita nga dito sa paanan na marami na nag-aabang dahil dito ngayon na-expect na dadaan itong poon. Makalipas ang halos 30 hours, kinabukasan, na-monitor namin na hindi pa nga nakakabalik itong poon dito sa simbahan ng Quiapo. Kaya nung umaga, pinilit namin na makalapit doon sa simbahan dahil alam namin na ito yung pwedeng maging larawan dito dahil ito ang pinakamahabang traslasyon in history. Dati 22 hours, 23, minsan 17, 18. Pero ngayon, nung mga time na to kinukunan ko tong video na to, nasa around 28, 29 hours na siya. So meron pa kami mga 2 oras na maghihintay para makarating at makabalik itong poon dito sa simbahan ng Quiapo. Pagdating namin doon, nandun na yung time para makapwesto kami at pumili kami kung saan kami pepwesto dahil dito sa ganitong klaseng coverage kailangan mo talagang makahanap ng pwesto kung saan ka makakakuha ng maganda dahil pagdating ng poon hindi ka na makakakilos, hindi ka na makakalipat dahil sobrang siksikan ng mga tao. At yan, may kita na nga na nung malapit-lapit na dumating ang poon, nagdadahan-dahan na yung mga volunteers, yung mga police, pumipwesto na, pati yung mga kasama natin sa media nakapwesto na rin ng maganda yung pwesto nila, no? Mataas yung pwesto nila para at least makakuha sila ng maganda pagdaan ng poon. Makalipas nga yung ilang oras, nagsisimula na silang maghanda, pati yung mga kasama natin sa hanap buhay, mga photogs, nakapwesto na rin. At kami naman, nilalakad-lakad namin yung lugar, tinitignan namin kung saan pwesto. Ako naman nakapag-desisyon ako na pumwesto dun mismo sa may kaliwang bahagi ng simbahan na hindi masyadong malapit. Dahil gusto ko sa shot ko makita yung mga tao, simbahan, at yung poon. Yun yung una pa lang, yun yung iniisip kong shot na gusto ko. At makalipas ang ilang oras yan, dumating na yung mga banners, hudyat na naman yan na malapit na yung poon. Ayan, paisa-isa nang dumarating yung mga deboto at yung mga iba, yun nga,
nakapila lang, yung iba bitbit yung sandarte. At yan na, palapit na sila ng palapit sa simbahan, nakataas ang kanilang mga kamay, nagdadasal. Dito pala makakakuha ka na ng mga shot mo. Kunan mo yung mga emosyon ng kanilang paniniwala sa Poong Nazareno. Diyan pa lang makakakuha ka na ng mga magagandang shots. Umikot ka, pumunta ka sa kaliwa, pumunta ka sa likod, pumunta ka sa kanan, humanap ka ng iba't ibang anggulo. At malaking factor din yung ilaw, no? Dahil sa mga panahon na to, buti na lang nung araw na yun, hindi masyado maaraw, kaya pantay yung liwanag. Sobrang daming tao habang papalapit na yung poon dito sa simbahan ng Quiapo. Isa-isa na silang nagdadatingan, yung mga nasa bandang unahan ng prosesyon. Yan, yung iba talaga makikita mo yung pagod sa kanilang mga mukha. Yung halos buong araw, halos isang buong araw, mahigit isang araw silang naglalakad para lang maiatid ang Poong Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Ano pinagkaiba ng coverage namin last year sa coverage namin ngayong taon na to? Last year, nakapagpaalam kami dun sa isang magandang pwesto sa may bandang Philippine Normal University. Pero ngayong taon na to, sobrang stricto ng security na ipinatupad ng PNP. Kaya talagang kahit nagpasa kami ng letter 1 month before traslasyon, talagang na-deny naman. At yan na, nung papalapit na ang poon, ah, talagang nandiyan na makikita mo na yung mga tao nagbubuhos ng tubig para sa mga tao. At yan, binigyan na ng daan sa gitna ang poon. Yan. Pero medyo matagal talaga bago, siguro mga ilang feet lang bago makarating sa simbahan, sa arko na papasok ng simbahan. Talaga nahirapan sila dahil sa sobrang dami ng tao, hindi makausad ang andas. Itong taon na to para sa akin mas mahirap ang ginawa kong coverage dahil sa tinagal-tagal ko na nagko-cover nitong poon, nitong traslasyon. Ngayon lang ako nakapag-cover ng pagbabalik niya sa simbahan ng Quiapo. Dahil nung mga nakaraang taon, madaling araw, bumabalik ito, hindi na ako naka-duty nun. Pero ngayon, inabot ng kinabukasan, inabot ang duty ko. Kaya inisip ko na talagang gustong-gusto ko mag-cover. At yan na, nung malapit na yung poon doon sa simbahan, naglapitan na yung mga pulis, naglapitan na rin yung mga deboto dahil sobrang kapal ng tao at sobra yung kanilang paniniwala at kanilang faith na gustong-gusto talaga nilang maihatid itong Poong Nazareno sa simbahan para matapos yun nga itong traslasyon at maidulog nila yung kanilang mga kahilingan sa mahal na Poong Nazareno. Nang maipasok na ang Poong Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo, makikita mo yung saya ng mga tao, mga deboto, pati yung mga pulis ng goofy para sa souvenir shot. At yan, ito na yung last shot ko dito sa pagpasok ng andas ng Poong Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Sa oras na 10:51 AM, ipasok na ang andas at magsisignal ito na tapos na nga ang traslasyon. Ito yung mga kuha ko mula nung umaga hanggang kinabukasan sa pagbabalik ng Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Sana makatulong.